Hello mga langga! Mama Che is back again. And today pupunta ako sa garden para i-harvest na yung garlic kasi ito lang yung open window ko para ma-harvest sila kasi tiningnan ko sa weather dito 10 days maulan. So ayokong i-harvest sila na while basa yung soil kasi kailangan nilang dapat dry para ma-save ko sila. And mahangin dito. Malamig din. Mga nasa 11 degree bumaba kami. Kagabi bumaba kami ng 7 or 8 degree ata. So medyo malamig siya ngayon. Kaya itong eggplant ko, tinakpan ko sila ng ganito, fleece. Para at least hindi sila masyado lamigin paggabi kasi mababa talaga yung degree. So, ito na yung garlic ko. Let's check. Ang sabi kasi nila, pag may 3 to 4 na dry leaves, pwede na silang i-harvest. So, may isa na dito, 2, at saka ito, 3. And yung dahon din nila is nagda-dry na. Ayan. So, nagpa-yellow na siya. Ayan. So, i-harvest ko na sila ngayon para ma-dry ko sila kahit papaano. Ay, malaki siyang bulb, oh. So, ayan. Wow. Tingnan natin yung isa. Wow. Medyo malaki siya. Ayan. Wow. Di ko to na-expect. Malaki siya talaga. Ayan. So, i-harvest ko na to sila lahat. Itong isa parang inuod. Hala ka. May isa dito, oh. Tingnan niyo. Inuod siya. Kaya nangyari dito. Balak kong itanim dito after ng garlic is leeks sana. Ay kaso, hindi tumubo yung leeks ko. I mean, tumubo sila pero pangit. So, I hope na makahabol ako sa leeks. Otherwise, yung tawag na to, yung Brussels sprout na lang yung itanim ko dito. Wait, ito malaki, oh. Sobrang laki niya.
laki nito. Ito yung pinakalaki so far. Okay. Nakakatuwa harvest ng makakita ng malaki. So, tinanim ko sila to last year. I think around, if I'm not mistaken, around October. And October, November, December, January, February, March, April, May, June. 8 months. O, dibang tagal. Overwintering to sila. Hardneck ang tawag nito sa mga overwintering. Makakapal yung nila, stock. Uy, may naputol. Saan banda ba yun? Ito. Yan. So, mahaba-haba din yung paghihintay ko dito. Ako, itong garlic na to, hindi to aabutin next year. So, kaya plano ko ngayong sa autumn season, magtatanim ako ng garlic doon mismo sa raised beds. So far, isa lang yung sira na may uod. Ito yung pinakamalaki na garlic na na-harvest ko. Yan. Tatanggalin lang natin yung soil para mas madali silang madry. Yan. I-shake lang natin. So, hahayaan ko lang muna sila dito kasi hindi pa naman uuwan bukas pa. So, hopefully, maalala ko to. Before ko susunduin yung mga bata, mamaya, para ma-dry sila sa araw, para mabilis sila mag-dry. And pagkatapos, ilagay ko sila sa carport or garage para continue silang doon ma-dry. So, andito na nakalagay yung aking garlic na na-harvest. Ayan. So, dito ko na sila i-continue na ipa-dry. Air dry sila. May sila dito, airflow sila dito. Ayan. So, ginanyan ko sila para na at least sa ilalim, magkaano din sila ng air at ma-dry sila. So, ang tawag nito is curing para ma-save ko sila ng matagalan. And magwe-wait lang ako ng mga, I think, 4 to 5 weeks. Depende kung hanggang kailan to siya ma-dry. And by the way, exactly 80 pieces yung na-harvest kong garlic out of, I think, 90 yung tinanim ko. So, may 10 na hindi nag-germinate, hindi nabuhay. So, ayan. That's all for today. Thank you for watching. Bye-bye.